Congress or dun sa St. Louis or dun sa House. Ang role natin doon ay maging saksi. Maging saksi tayo araw-araw na ginagawa ng gobyerno natin ang pagsigipin sa ordinaryong mamamayan. Doon sa ginawa nila sa ating Vice Presidente, nakita natin na kahit na ikaw ay pangalawa sa pinaka-powerful, pangalawa sa pinaka-popular, ay pinaka-popular pala siya. So yung mas popular pala, my bad. Yung kahit may 32 million ka na boto, hindi kasi kahit ikaw pa ay vice-presidente, ang karapatan mo, pwedeng i-oppress, pwedeng inabag. Minsan, nararamdaman natin na sa legal batas, kaya-kaya nilang i-ignore, kaya-kaya nilang paniran yung gusto nila. Mangingibabaw yung gusto nila doon sa ating karapatan. Nung ginawa yung 1987 Constitution, tayo bilang mga mamamayan, ilagay natin doon kung ano yung values natin, kung ano yung pinahahalagahan natin. At isa sa pinaka-pinahahalagahan natin, yung karapatan natin magsalita ang pagpahayag. Ngayon, ang mga leaders natin may take action, katulad ng ginagawa ni Vice President. Tayo, nagiging saksi. Tayo, naninindigan. Kasi, ang mga ancestors natin, mga binuhin natin, pinanindigan nila yung pinakamahalaga para sa kanila, yung kanilang nila. Kung maaalala ninyo, ang revolution, ano yung naging dahilan? Polos y servicios, at saka yung secularization. Mahalaga yun enough para magkaroon ng revolution. Ngayon, mayroon tayong karapatan magsalita, magpahayag. May karapatan tayong mamili kung sino yung mamumuno sa atin. May karapatan tayong magpulong-pulong at magbigay ng hinanakit sa mga desisyon at sagutin ang ating mga hinanakit. Pero sa nakikita natin araw-araw, kahit magsalita sa mukha ng pagkikipit, kahit magsasalita para ipagtanggol ang karapatan, hindi ng karapatan natin, ngunit karapatan na sinasabi na mahal natin magkawali ng gobyerno. Kahit na ito ay ginagarantiyan ng saligang batas, nilalapastangan pa rin sa pagtanais ng ilang mga opisyal na tumuloy-tuloy sa kanilang pagtutupo sa poder. Yung tuloy-tuloy nilang pagiging opisyal, tuloy-tuloy nilang pagkakali sa ating bansa. Ngayon, may hamon ng kasaysayan sa atin. Kung ang ating mga niluto, may nakita silang napakahalaga na silang panindigan yung value na yun. Mayroon din tayong pagkakatapos ngayon. Pagkakataon na inahamon na naman tayo ng ating kasaysayan. Maaari natin tanggapin itong hamon na ito. Ang hamon ay muling maging saksi sa pagkikipit sa operasyon. Muling tumindig, muling magsabi, hindi natin tatanggapin yung ginagawa sa atin. Hindi natin sinasabi na gagawa tayo ng illegal. Dahil ang pagtatanggol sa ating karapatan ay karapatan din. Dahil yan sa ating saligang batas. Binigyan tayo ng sandata. Sa ating saligang batas, karapatan natin magsalita at magpahayag. Ito ay paraan para magkaroon ng pagbabago. Ang pagpipigay sa ating gobyerno ay pinoprotektahan. Ang tawag natin, protected speech. Ibig sabihin, hindi ka pwede makulong para doon. Hindi ka pwede pigilan at hindi ka pwede penalize para doon. Parusahan. Dahil tayo ay nag-call out o nag-criticize sa mga opisyalis ng gobyerno na nagmamalabis. Kailangan ba natin, hindi natin kailangan gumawa ng illegal dahil ito pagpupulong illegal sa ating batas. Pansinin ninyo na dahan-dahan nila tayo nagpupulalan. Dahan-dahan nilang nakatanggap sa atin na ang paglalaki